Natutop ni Teresa ang sariling bibig. Halos pigilin ang madalas na paghinga. Nakatalikod ang lalaki sa kanya at nakaharap naman sa kalan. Abala ito sa ginagawa kaya marahil hindi naramdaman ang pagdating niya. Wala itong damit pang itaas sa suot na pantalon kung kaya nakahantad ang malapad at matipunong katawan. Kayumanggi ang kulay ng balat nito, matangkad, at ang mahabang buhok na may dalawang kulay ay nakatali. Kulay abo ang hiblang nakahalo sa kulay niebe. Dahan-dahan ang ginawa niyang pagpihit. Patingkayad ang ginawang paghakbang, pabalik sa pintuan palabas. Malapit na siya sa pintuan nang maramdamang may nakatingin sa kanya. Hindi na niya pinag-aksayahan ang panahon na ito ay lingunin. Lalo nang binilisan ang pagtakbo nang maramdamang hinahabol siya. Halos mapatid na sa sariling mga paa dahil sa tulin. Malakas na tili ang kumawala sa kanyang lalamunan nang may bisig na pumulupot sa kanyang bewang. At sa isang iglap, nagmistulang nakabalumbon na telang nakaipit sa tagiliran nito. Nasasakal ang kanyang sikmura dahil halos nakatiklop ang katawan niya. Nagkakawag siya. Ipinapadyak ang mga paa at binabayo ang brasong umiipit sa tiyan sa pagbabaka sakaling mabibitiwan nito. Ngunit walang nangyari. Walang kahirap-hirap siyang binitbit at saka naglakad ang lalaki. Itinigil niya ang pagpasag habang nag-iisip ng ibang paraan. Naramdaman niya ang bahagyang pagluwag ng braso nito at iyon ang sinamantala niya. Muli siyang pumasag. Gaya ng inaasahan, umangat ang kabilang braso nito upang ihawak sa kanya. Sinunggaban niya iyon at saka mariing kinagat. Nabitiwan siya nito, kaya mabilis siyang tumayo at kumaripas uli ng takbo. Ngunit muli itong humabol. Nahawakan siya sa braso. Hindi na siya nanlaban dahil sa dalawang kadahilanan. Una, baka makarating kay Victor ang paglabas niya sa kastilyo. Mawawalan siya ng pagkakataong maisagawa ang plano kung hindi siya makakakuha ng sanga ng puno. At ang ikalawa, wala na siyang lakas. Hindi na niya kayang tumakbo, lalo na ang lumaban. Kaya naisip niyang daanin ito sa mabuting usapan. Tutop ang dibdib at habol ang hininga. Nagpaliwanag siya. Hindi naman ako tatakas eh. May hahanapin lang ako. Kailangan ko kasi ng matibay na sanga ng puno. Pero oras na makakuha ko, babalik agad ako sa loob ng kastilyo. Humihingal niyang sabi. Binitiwan nito ang braso niya kaya magalang siyang nagpasalamat. Natuon ang paningin niya sa kanan nitong mata. Sariwa pa ang sugat doon. Mabuti na lang at hindi na pinsala ang paningin. Kay ganda pa naman ang asul nitong mga mata. Bumagay sa malalagong kilay ang malalantik na pilik. Ganon din ang matangos na ilong sa prominenteng mga panga. Dala ng nararamdamang habag para sa lalaki. Hinawakan niya ang kamay nito at hinila pabalik sa kastilyo. Sandali itong natigilan, ngunit sa bandang huli, sumabay na rin sa kanya sa paglakad. Pagdating sa kusina ay naghalongkat na siya sa mga eskaparating naroroon. Nagulat siya nang itanong nito kung ano ang hinahanap niya. Ang buong akala kasi niya, hindi ito nakapagsasalita. Isang pipi.
Itinigil niya ang ginagawa at pumihit dito paharap. Kailangan kasing malagyan ng gamot yung sugat mo. Tsaka dapat malagyan ng takip yan para hindi madumihan. Nagmamalasakit niyang sabi at saka ipinagpatuloy ang paghahanap. Otomatiko siyang napahinto ng kumpiyansa nitong sabihin, kaya nito ang sarili. Nakaramdam siya ng inis kaya bigla itong hinarap. Gusto ko lang makatulong, mariin niyang sabi. Ngunit muli itong sumagot. Mariin sinabing hindi nito kailangan ang tulong. Lalo pa siyang nainis dahil alay ang itinawag nito sa kanya at saka siya tinalikuran. Hindi alay ang pangalan ko, habol niya. Tumigil ito sa paghakbang at lumingon sa kanya. Magkasalubong ang mga kilay. Mabilis niyang iniangat ang baba. Hindi nagpasindak. Kung hindi mo kailangan ng tulong, edi hindi. Kung ayaw mo, huwag mo. Nakaismid niyang sabi. Padabog niya itong nilampasan matapos kunin ang may kalakihang kutsilyo sa tabi ng kalan. Umarko ang isa niyang kilay nang mapansing. Sumusunod ito sa kanya. Nasa malayo, ngunit sinisigurong natatanaw siya. Hindi niya na ito pinansin. Ang mahalaga, makapaghahanap na siya ng sangang kakailanganin. At hindi naman natagalan, nakakita nga siya. Gaya sa nabasang nakasulat sa libro, pinatulis niya ang dulo nun at saka pinakinis. Humanda ka, Victor, nakangisi niyang sabi. Nagulat siya nang agawin ng lalaki ang hawak niya at saka itinanong kung para saan ang sangang iyon. Padabog niyang binawi ang sanga at saka nayayamot na sumagot. Para sa Dark Lord. Nangunot ang noo ng lalaki. Tumayo siya mula sa malaking ugat ng punong kinauupuan at saka taas noong nagsalita. Ito ang gagamitin ko para patayin ng Dark Lord dahil sa kanyang sinabi. Bigla itong tumawa kung kaya nakaramdam na naman siya ng inis. Ayon dito'y isang napakalaking kalokohan ang sinabi niya. Natatawa pa rin ito nang sabihin, paanong mapapatay ng isang kapirasong sanga ang makapangyarihang Dark Lord. Tuluyan nang humulagpos ang galit niya. Ang matulis na dulo ng sanga ay ipinanduro sa nang iinsultong kaharap. Gusto mo subukan ko to sa'yo? Natigilan ito at hindi na nakatawa. At saka, hindi alay ang pangalan ko. Malinaw? Nakangisi niyang iniwan ang lalaking hindi nagawang sumagot. Walang lingon-lingon. Naglakad na siya pabalik sa kastilyo. Napangiti siya nang makakita ng putol na baging sa dinaraanan. Ang paggagamitan nun ay naisip agad. Patay mali siya iyong dinampot. Alam niyang nakasunod sa kanya ang paningin ng lalaki. Nang makapasok sa kastilyo, pasimple siyang nagkubli. Iniangat ang maluwag na laylayan ng damit. Gamit ang napulot na baging, itinali niya sa hita ang sangang matulis. Nang matapos, patay mali siyang ipinagpag ang laylayan ng damit upang tiyaking hindi mapapansin ang nakatago sa ilalim. At saka kumilos na tila walang binabalak na masama laban sa may-ari. Muli niyang nilibot ang kastilyo. Binaybay ang bawat pasilyo habang pinag-iigi ang pagkukunwaring namamasyal lang. Bawat pintong makita ay pinapasok sa pagbabakas sakaling naroon ang kabaong gaya ng nakasulat sa libro. Nakangiti siyang lumalabas kung wala ang hanap. Taliwas sa tunay na nararamdaman.
Alam niyang may mga mata ang Dark Lord sa paligid. Bukod sa mga estatwang nagkaalat sa pasilyo, may mga kwadro pang nakasabit sa dingding. Ipinagpatuloy niya ang paghahanap. Bumilis ang tibok ng puso niya nang makita ang isang maliit na pinto. Hanggang bewang lang at makitid. Pasimple ang ginawa niyang paglinga sa paligid at saka binuksan ang pinto. Dahan-dahan siyang pumasok. Namangha siya sa nakita. Hindi niya alam kung nasa loob pa ba siya ng kastilyo o nasa isang paraiso. Nagtataasa ng malalagong punong nakapalibot at nagbibigay lilim sa isang malapad na lawa. Kapayapaan ng katawan at damdamin ang hatid ng bahagyang usok mula sa malinaw nitong tubig. Nakabibighani ang pagkislap noon dahil sa sikat ng araw. Ang mga halaman ay tila isinasayaw ng hangin. Masarap lang hapi ng mabangong halimuyak mula sa kumpol-kumpol na bulaklak. Lumapit siya sa lawa. Idinampi ang mga daliri sa tubig upang tansyahin ang init at lamig. Inilinga niya ang paningin. Walang ibang naroon maliban sa kanya. Napangiti siya. Nagagahol niyang inalis ang nakatali sa hita at dali-daling nagubad ng suot na damit. Lumusong siya sa lawa. Maingat na naglakad patungo sa gitna upang alamin ang lalim. Lumapad ang kanyang ngiti nang matuklasang hanggang dibdib lang ang lalim at ang maliliit na batong natatapakan ay nakikita niya pa rin. Ipinikit niya ang mga mata at dinama ang katamtamang init ng tubig habang ang magkabilang braso ay idinipa sa magkabilang gilid. Marahang gumagalaw ang tubig at sinusundan ang bawat galaw ng kanyang kamay. Nasisiyahan siyang lumangoy, pabalik-balik, lulubog at lilitaw. Mistulang sirenang nagpapakita ng gilas, isang Diyosang naglalaro sa malinaw at napakagandang lawa. Maraming sandali ang lumipas. Nagitla pa siya ng maalala ang tunay na pakay. May hahanapin nga pala siya. Umahon siya at muling isinuot ang damit. Ibinalik sa hita ang sanga at saka dali-daling umalis. Wala siyang kamalay-malay sa isang pares ng matang mula pa kanina ay nakamasid na sa kanya. Muli niyo po akong samahan sa susunod na kabanata. Bye!